Get business done with the new American Express Graphite Business Cash Unlimited card. With unlimited 2% cash back on all eligible purchases, unlimited 5% cash back on flights and prepaid hotels booked through American Express Travel Online, and a flexible spending capacity that can grow with your business, you'll have the confidence to keep building. Apply today and earn a welcome offer of $1,500 cash back after you spend $50,000 in qualifying purchases on your new card within the first 6 months of card membership. Terms apply. Learn more at go.amex/graphite. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Happy World Autism Month to everyone. It's Ayan. April. Dahil dyan, nasabi na niyang Yes. Happy World Autism Month. Yes. Umpisa na Dati natin, may mga, Ingo. Kaya, welcome mga papa. Yung mga papa, ito yung podcast na kung saan walang manual. Puro actual. Ayan. At saka, Siyempre, papakilala muna tayo. Siyempre, ako si Tristan at kasama At ko ako- si Ingo. Kami Yes, ang sir. Tatayhood Podcast. kami ang bumubuo ng Tatayhood Podcast. Yan. Ayan. Tsaka, dahil ngayon Autism Awareness Month, sabi nga ng ating guest kanina. Siyempre, nag-invite tayo ng special education sister. Yung ating, sister tuloy, teacher. Sorry. Ba't kasi, sabi ko ba teacher? Sister o teacher sinabi ko? galing sa Sorry. nanayhood. Yes. Yes. Isa sa mga favorite nating guests dito sa podcast na to. Walang iba ako si Teacher Fiji. Hello, good evening po sa inyong lahat. Happy World Autism Month po sa inyong lahat. Yan. Actually, medyo na-carried away kami kaya medyo nakalimutan namin yung yung spiel namin. Oo, For- medyo nalungkot kasi ako doon. Hindi, kasi nalungkot din ako doon sa kwento ni Teacher Fiji. Dahil earlier doon sa mga usapan namin, ay parang nag-regress. Hindi pala, nagkaroon ng selective mute, either nag-regress or naging Oo. Yeah. Parang gano'n na originally he was diagnosed with ASD level 1 and then as he grew older, papunta na ng college, doon na siya naging parang non-verbal, mute. Parang situational mute na siya. And then ayaw na niyang mag-talk. Naging level 3 yung kanyang diagnosis, even if the therapy was complete naman to begin with from the get-go. Walang kulang, kumpleto, ibinigay lahat ng magulang, lahat ng resources na kailangan. Naka-regular school ang bata, papunta na siya sa university actually. Nung hindi pa rin namin ma-figure out until now, ano yung nag-trigger kung bakit bigla na lang siyang ayaw nang magsalita. So, pinag-uusapan nga namin na, possible pala yun. Pwede pala talagang mangyari yun. So until now, 2026 na, there is still areas of the autism, information, the entire resource for that. May mga bagay pa pala na hindi natin nakikita and bago. Pero ito, speaking of therapy, nabanggit ni Fiji kanina. Kasi sa Pilipinas, hindi ko alam nung nasa Pilipinas ako, hindi pa ganun kauso yung yung nagkakaroon ng therapy yung mga bata for na autistic. Tama ba naman term ko, no? Or tama, okay. So yun naman yung diagnosis. Okay. Na may autism, or actually hindi nga defined yung pagiging autistic. Kasi kaya nga sinasabi ngayon, eto natututo na ako. Sa mga nakikinig, medyo natututo na ako. Kasi sabi nga kaya nga ang nagiging term is it's a spectrum. Ibig sabihin, marami siyang iba't ibang level. Like the colors of the rainbow or maybe yun lang nasa The galaxy. parang yung spectrum of colors, ang dami niyang levels. So iba-iba siya. So may mga ibang bata
ang sasabihin, slow lang yan, hindi yan masyadong nagsasalita. Iba-iba yung development ng mga bata. So dito ngayon pumapasok yung yung mga magulang na ginagawa is nagsi-self-diagnose, hindi gumagamit ng or hindi kumukuha ng advice sa isang therapist. Tama ba? Therapist, no? So, para lang maging clear, ano ba talaga yung trabaho ng isang therapist? Bago tayo pumunta sa therapist, technically, dapat diagnose na muna siya. Although, may mga centers, may mga therapy centers na tumatanggap ng estudyante kahit wala pang official diagnosis. So, sa Pilipinas, babalik ako dun sa unang-una kong experience. I used to work in the States. So, doon, meron kaming school psychologist. So, siya yung nandoon sa building ng public school, doon sa building, siya yung nagda-diagnose. Pag uwi ko ng Pilipinas, dito pala ay developmental pediatricians ang nagda-diagnose. So, meron ako nakitang forum nung minsan, may nag-aaway-away na mga magulang na bakit daw kailangan sa DevPed pa, pwede naman daw sa neuropeds. Meron din kasi tayong mga pediatric neurologists. Actually, may mga ibang doctors na pediatric neurologists na nagda-diagnose din. Kasi pinag-aralan din naman nila yun eh. Meron ding mga iba na ang pinupuntahan naman ay neurodevelopmental psychologists. Tapos all in all, pare-pareho din naman sila ng tinutugon ng papel, yung diagnostics manual nila. However, may mga ibang parents din na ang habol nila ay yung PWD card ng Pilipinas. And the PWD card, medical ang ino-honor na resource. So, either the DevPed, either from the DevPed or from the psychiatrist. Pero kapag psychologist ang nag-diagnose, hindi yan ma-honor ng yung nagbibigay ng card. So, medyo ganyan. Yan yung mga ongoing, mga current na mga usapan. Sometimes I scroll through mga chats na mga threads ng mga parents. So, yan ang mga pinag-uusap-usapan nila. So, going back to the question, dapat, pag nag-diagnose kasi ang isang developmental pediatrician, nakalagay doon sa recommendations kung ano yung gagawin ng family o ng parent para tugunan yung mga kulang at saka yung mga kagalingan ng bata. So, for example, lalagay doon, makita nyo, recommendations, OT, 2 times a week, ST, 2 times a week, SPED, once a week. So, ano yung mga ibig sabihin nun? So, for the OT, that's actually the occupational therapy. Occupational, so, safe to assume, like yung mga bata, ano bang occupation nila at the moment? Di mag-aral. So, ano yung mga kailangang behaviors, ano yung kailangang ugali na matutunan nila para makaupo sila sa klase. So, yun yung tinutugunan ni OT. When I was in the States, yung OT, since magkakasama kami sa isang building, nandoon siya, dumadalaw sa mga estudyante ko once, twice a week. Ang hinahawakan lang nila, fine motors. Fine motors or yung sitting, ganyan, kailangan nakakaupo ba, nakaka-focus ba, and at the same time, they go through the sensory profile of the child, yung sa 5 senses. Sensory profile, paano ba siya nakakarinig, paano ba siya nakakaamoy, naapektuhan ba siya ng bright lights, anything with the 5 senses. So sa Pilipinas, ganun din naman. Pero more than that, ang mga OT natin sa Pilipinas, sometimes nagtuturo na rin sila ng academics, medyo nag-overlap na rin with the special education, ganyan. Kasi medyo yan yung sumikat dito sa atin, nauna yan yung mga occupational therapists. And then yung ST na tinatawag, speech therapist or mga speech pathologist, sila yung nakatoka sa communication ng bata. So kung nagsasalita naman, may mga words, pero puro labels lang, pero hindi conversant. So kailangan din natin tulungan yun. Hindi lang siya, tama ba yung enunciation ng bata, nauutal ba, hindi lang yun yung tinatackle nila. Even yung refer sa isang pediatric dentist kung may tongue-tie yung bata, kasi ang tongue-tie yung medyo yung tinatawag nung araw na maiksi ang dila. So pag hindi nakakagalaw ang dila ng maganda, si speech path din ang nakakakita noon. Siya yung magre-refer sa pediatric dentist, si dentist naman yung magre-release ng tie. So parang mini surgery siya, microsurgery siya sa
sa clinic. So si ST yun yung si speech. Pati yung may mga social communication deficits. Halimbawa, madalas yan sa mga may level 1 autism natin. Sila yung mga lumilipad yung grade sa school, mga magaling sa facts, sila yung mga first honor usually. Pero bakit pagdating sa friendships, pagdating sa yung pakikipag-usap sa mga kaibigan, makipagbatuhan ng sarcasm and jokes, ba't hindi niya kaya? Yun yung social communication na tinatawag. Si speech din ang nag-handle niyan. Pati yun, natuturo yun at nahuhone sa mga bata. As long as makatch siya talaga early on. To me, pag medyo teenager na, medyo mahirap ng turuan, but we believe in neuroplasticity. So definitely, kahit anong edad pa yan, when you meet the person, the student, where they are at, so kayang-kaya nila yung matutunan din. And then the special education, that's me. Yun yung usually once a week, twice a week, depende sa problema ng bata academically. So kung kailangan ng follow-up, lalo na kapag nasa regular yung bata, halimbawa may ADHD, tapos may autism, hindi niya mahahabol yung mga PowerPoint presentations na ginagawa sa classroom. So si special education teacher, kami yung taga-augment nun. So usually I work with the teacher, kinukuha ko yung resources, parang tutorial of some sort, but we are not the regular tutors kasi dapat pag special education teacher ka, alam mo kung ano yung level ng bata, may dyslexia ba to, may dyscalculia, may dysgraphia, kaya bang sumulat sa lines o dapat ba naka-bond paper yung bata? So mga ganong bagay. It's a multidisciplinary team kasi hindi siya pwedeng putyo-putyo lang kung ano na lang yung magawa. Kasi it's a Kasi nabanggit mo yung program. nabanggit mo yung dyslexia. Ano yung sinabi mong dalawa pa? Dyslexia, tsaka Dyslexia, dyscalculia is the math. Dyslexia is with the words. So mahirap magbasa, mahirap din mag-spell. Halimbawa doon, letter B, yung lowercase na B. It's the same. Actually, for them, it's the same with B, with D, with 9, number 9, letter G, letter P. Pare-pareho lang yan ang itsura. So, kaya malilito ka talaga. dito kasi madaming may dyslexia. Is Pero hindi ko alam kung ano yung isa. Ano sabi mo ulit? Yung dysgraphia. Dysgraphia is with the writing. Ito yung kahit na anong linya, parang kinahig pa rin siya ng manok. Tapos nahuhulog. pag pangit kang Nahuhulog magsulat. sa linya. Yung yan, nagsulat ka, biglang pataas o kaya pababa. O ano, Oo. dysgraphia. Paglalo- At tapos yung isa pa, ano yung isa Yun, pa? Dyslexia, dyscalculia, and dysgraphia. Dyscalculia is with the math. Yung math. Yung math. Yung kahit na anong, halimbawa yung bata na to ay hanggang add lang. Hindi ko talaga teacher maintindihan paano yung minus, paano yung mga borrow. Kahit na paano mong explain, hindi talaga kaya. Now, those are under the umbrella of specific learning disabilities. Kasi pag tinamaan yun, talagang disabled ka with learning. Paano ka mag-aaral? Ang sa school, ginigradan yung spelling, ginigradan yung mga math, ganun. Kaya Tapos once ito, na nakita ng diagnostation na meron yun, binibigyan naman siya ng karampatang accommodations inside yung the class. dyscalculia, kasi nabanggit mo yung borrow 1, carry 1, borrow 1, ganyan. Dito kasi, yung mga bata hindi nila alam yun eh. So, pwede bang wala silang dyscalculia, maaaring iba lang yung turo sa school? Kasi dito iba yung Meron turo akong, meron parang akong funny story. May funny story ako niyan. So, I didn't know na tayo lang yung may borrow 1, carry 1. So, nung pagdating sa States, yung batch nung nandoon ako were one of the lowest pagdating sa math. So, naisip ko, kailangan maging verbal yung pagsusolve nila. Kasi kaya naman, but pwede naman silang mag-calculator actually. But the Pinoy in me wanted to let's push a little further. So, tinuruan huwag kayong bobo. Parang mag-compute. ganun. Mag-compute tayo ng math ng may salita. Why don't we try? So, ginawa ko yung ginagawa natin sa board, yung nagsusolve ng maingay. Borrow 1, ganyan. 0. What will happen to 0? It will become 9, ganon. Alam mo, tumaas yung scores ng mga bata. So, parang, what? We keep on saying regroup. Gaganon yung mga estudyante. But sabi ko, well, split to strategy, me, dito ganun. Borrow 1, carry 1. Ako kasi tinuturuan ko yung mga anak ko nung ganun eh. Hindi nila nagigets. Na, bakit mo, sabi, bakit magbabaro 1 from 5 ka, 5 becomes 4, 0 becomes 10. It doesn't make sense. Yun yung sinasabi ng mga anak ko.
So, nung huli, Yes. sinabi ko na, Rigo, turuan mo na nga to. Hindi ko na kayang turuan to. Turuan mo, ano ba yung tinuro sa school nyo? So, Kasi anyway. ngayon, marami na kasing naka-Singaporean math. I'm sure, yan din yun sa inyo dyan. Siguro, So, iba rin oo. yung atake nila. Yes, iba ang atake nila. Even my kids don't do the borrow one and carry one anymore. Pero yung ganun ko, it's very useful for students with this dyscalculia. Nag-work sa kanila yun. And then, Pero- yung accommodation nun, this accommodation nila sa school, they would excuse themselves sa mga teachers. Teacher, maingay po ako mag-math. Pwede po ba doon ako sa guidance mag-exam? So yun yung mga tinuturo ko sa kanila. Self-advocacy yun, lalo na pag high school. Teacher, nagsasalita po ako pag nag-exam ako ng math. Lipat po ako ng classroom, mga ganon. Pero grabe ang daming highfalutin tsaka big words tayo narinig kay PG. Kaya siguro ito yung dahilan kung bakit talaga may professional, lalong-lalo na pagdating na sa mga kids. Di tayo pwede yung basta-basta mag-DIY. Pero just to add dun sa sinabi earlier about dito sa topic na to, na kumbaga inuunahan ng ibang parents yung diagnosis. Merong siguro nakita ko lang isang practical usage ng uunahan mo lang yung diagnosis. If may hunch ka na, or siguro ako lang to personally, kung may hunch ka na may something wrong or kailangan ipa-DevPed yung kid mo, and dahil yung DevPed dito sa Pilipinas, ang tagal ng tagal ng schedule eh. So, keeping in mind yung well-being ng kid mo, mo na kagad, kung katanggap yung OT, yung ST, o kaya ABA or behavioral therapy, ipasok mo na doon. Then habang nag-aantay ng doctor for the official diagnosis, ayun, at least kahit papaano may may head start na kumbaga yung kids. And to add to that, one thing about those families na pinangungunahan, yung pa-therapy ko na muna to bago ko pa-assess. Marami akong ganyan na nakilala. To them, at least meron silang accountability on their part. Hindi sila in denial. Mas marami yung magulang na mahirap yung progress ng bata pag in denial sila. Hindi sakit yan. Hindi, walang problema yung anak ko. Hindi, ganun. Pero yung mga magulang na kahit pa paano yung nangunguna, meron silang admission that, this came from us. Hindi to fault ng anak ko. So, tulungan na namin siya early on. Meron din ako mga naging experience na ayaw nila ng pangit yung maging diagnosis ng DevPed. So, papangunahan nila ng therapy. So, maghahanap sila ng centers na magpapa-therapy muna para pagdating sa DevPed, progress na. Meron na tayong nakitang progress. Hindi na siya... Pero dapat ba hindi sila tinatanggap ng therapy hanggat hindi sila na-diagnose? And this is just my own disclaimer, my opinion. Yes, dapat hindi. Pero kasi pagpasok ng bata sa therapy centers, may another assessment na naman. Isa yan sa mga kino-complain din ng mga teachers. So, ng mga parents. So, may assessment si DevPed. Pagpasok ng OT, may assessment na naman siya. Another payout na naman yon. Pagdating sa speech, may another assessment na naman yon. So, there are centers na tumatanggap ng wala pang DevPed assessment. Meron din naman na mahigpit sila na DevPed assessment first. I think when we run down the therapist, we forgot to mention the ABA kasi nabanggit nyo, naalala ko tuloy. ABA are the behavior therapists. So, sila naman yung lalo na pag may self-injurious behaviors, yung mga stimming nila na very, very unsafe. So, technically, nire-refer ko sila sa behavior analyst. So, sino ba tong mga ABA or behavior technicians or behavior analysts? So, their premise, ang contrast niyan sa OT. Si OT nakatingin sa sensory profile. Nasisilaw. Kaya pala siya nagtatakip ng tenga kasi malakas yung reception ng tunog sa kanya. Si ABA is like, no, kailangan niyang matolerate yung malakas na tunog. So, gagawan ko ng paraan yun to change the behavior. You get the difference? So paano yun? Nung nasa States ako, isa sa ongoing thought noon ay hindi sila pwedeng magkasama. It's either or. Mamili ka na lang.
Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. K-pop Demon Hunters Haja Boys breakfast meal and Huntrix meal have just dropped at McDonald's. They're calling this a battle for the fans. What do you say to that, Rumi? It's not a battle. So glad the Saja Boys could take breakfast and give our meal the rest of the day. It is an honor to share. No, it's our honor. It is our larger honor. No, really. Stop. You can really feel the respect in this battle. Pick a meal to pick a side. At participating McDonald's while supplies last. Nung So, nasa paano yun? ako, Kunyari ginawa si ko- ABA. Kunyari yung bata. Kasi ang dami ko nakikita dito yung naka-headset yung bata. Si ABA, ipapatanggal nila yung headset para ma-expose yung bataan, masanay sila sa mga malalakas na tunog. Tapos parang yung isa, desensitization and exposure therapy. mm, Yung isa, igagalang niya yung sensory need mo, your sensory profile na nahihirapan ka sa ganong tunog. But eventually, iintayin natin at gagawa natin ng paraan for you to be able to function in the community kahit malakas yung tunog. So get headphones, magsuot ka ng loop, yung plugs. So yun yung difference nila. That's parang the old- gentle parenting pala yung isa. Tapos yung isa, parang medyo parenting from the 90s na allergy ka dyan. Hindi, okay lang yan. Masasanay ka rin. Parang ganun. Or hindi ka mukhang normal, dapat normal ka. Ganon. Yun, Oo. medyo ganon. Iba na Pero iba na ganito. yung takbo ng panahon ngayon. Very modern Oo. na din. Hindi ba Pati yung atake ng mga bagay. Hindi ba medyo kasi ganon. Actually, now, we work together. Pero maganda yung sinabi mo kanina Fidche, na yung mga magulang na walang halong paninisi dun sa bata dahil hindi nila kasalanan to. Galing siya sa atin, nakita natin merong parang may, how should I word it? Problema, quote unquote, or may iba. Sabihin natin there's something different na feeling natin autism na hindi siya, pero kailangan natin siyang ipacheck kasi kailangan natin siyang suportahan. So tingin ko, dito kasi pumapasok yung pagiging magulang versus pagiging therapist. Kasi pagdating sa pagiging magulang, tayo yung nagiging emotional safety ng bata. Just to I'd say parang kahit nasabihin mo, sige, autistic, hindi non-verbal yan, hindi kanya naintindihan. Pero tingin ko, nagigets nila yung, nararamdaman nila yung emotional safety sa magulang di ba? Oh yes, definitely. They would always feel safe dun sa tao na yung origin nila. Medyo problematic nga pagka may mga cases ako na hindi sila safe sa family nila. Medyo nakakatakot yun. May mga ganun na bakit kay teacher nakakaiyak sila, kay teacher nakaka-steam sila pag uwi ng bahay. Wow, prim and proper. So, that tells a lot din, di ba? So, maganda talaga na pag-usapan, ano ba talaga yung tamang balanse. Ang isa pa sa nakikita ko, yung mga bata na, yung they don't find the need to communicate. Kasi, napapangunahan din ng parents. So, yung parents yung nag-enable na, halimbawa, yung as simple as pagbubukas ng biskwit, yung o kaya yung chichirya, di ba? Alam na nung magulang na pag kinuha yun, o di automatic, o open nila. So, yung bata ngayon, wala na siyang need to tell something, to say something. So, lalong iikom yung bata. Kaya isa yun sa mga, this is actually an ABA technique na ilayo nyo, itaas nyo yung mga, like yung mga paborito niyang pagkain. Pwede pala akong maging ng need. Magkakaroon ng need na magsalita siya kahit O man lang, O for open. As simple as that. But the thing is, ang other side nun, it's a compliance-based therapy. In fact, controversial na to sa States. Medyo ayaw na nila nung ganyan. Kasi ang effect naman, although nagiging functioning, although gumiginhawa, parang normal na, ang effect na niya ay pag-adult na. Lumalabas yung mga mental health issues na. Trauma, minsan nagkakaasawa. Kasi na-trauma ka dahil napapasa ini-expose ka dun sa weakness mo.
Lalo na kung hindi tama yung exposure. Sa Pilipinas, very very common yan. Yung, takot ka sa glue, buhusan ko ng glue yung kamay mo. Di ba may ganyan tayo sa bakla ka, magpag-box bakla kita. ka. Parang gano'n, no? Ganon. So, mali. Susuntukin kita, mga gano'n, no? In all essence, mali yun. Di mo na nirerespeto yung like the pathology of the kind of brain the person has. So, tamang balanse talaga lahat. And yung ABA that I know from Western countries is very different from the ABA of what we have in the Philippines. Which is, to me, masaya ako doon kasi it is the ABA here is peppered with compassion, with care, with yung kung ano yung kilala tayo as Pinoys, di ba? Maalaga. Hindi tayo... Sa abroad, walang puso. Wala. Kung kailangan gupitan kita ng buhok para tumigil ka, gugupitin ko yung buhok mo. Isprayan kita ng buhok. Fucking white people. Kaya nga tawag nila noon ay glorified dog training ang ABA. Kasi no respect kung ano yung klase ng brain. Now, some families would adhere towards ABA. Usually sa nakikita ko, mas maraming Asians ang nasa ABA side. So, kasi gusto nila magmukhang normal yung anak ko. Ayoko nang naka-headset yung anak ko. Kasi ito feeling ko medyo gago lang yung mga anak ko. Dahil siguro baka nagmana sa akin. Kunyari, si Rigo, naka-headset. Kakalabitin ako ng hero ko. Tatay, look at kuya. He's wearing a headset. Autistic. Gumaganon yung bunso. Gago. So, pero, sige. Tapos yung kwento mo, tapos magkakwento ako tungkol sa experience ko. Ayun, and then naisip ko lang din kasi ngayon, sabi sa mga kinukwento ni Fiji, hindi siya naiiba sa mga neurotypical na mga bata. Na kailangan mo rin ng balanse. Kunwari, mga bata na yung na masyadong pampered ng magulang na pag may kailangan buksan, nandyan ka agad. Yun nga yung lagi ko sinasabi, nagpapalaki tayo ng mga bugok. Kasi gusto ko, ma-expose ka dun sa challenge, gawin mo yan, and alam ko, you can figure it out on your own. Kesa gawin mo para dun sa anak mo. And dito kami laging nagtatalo ni Luis before. Kasi gusto niya, pampered lahat, kumbaga may pagka-spoiler siya. Ako kasi hindi. So, ayun. Kaya na parang napapag-connect ko din na parang it's no different sa mga, yun nga, sa quote-unquote normal and versus sa mga may nasa spectrum. So, Igo, ano yung sasabihin mo? Ayun, two things. Regarding sa headset, actually, birthday present ni Sven, headset. Tapos nung suot-suot niya, ang sabi ko lang sa sarili ko, okay, buka ka ng stereotypical autistic kid. Pero parang may benefit sa kanya kasi mas na-express niya sarili niya, kasi nakikinig siya ng music niya. Ang ginagawa niya, naglalaro siya ng game sa iPad at the same time, meron siya pinapakinggan na parang storybook, parang storytelling yon. So, sabayan niya yung kanta. Kaya sabayan niya yung binabasa, which is good kasi napapractice ko paano siya magsalita eh. So, oo. Minsan nga, anyway, yun yung sa headset. Pero which is, mukhang totoo. Yun yung dapat na isa sa makita natin na as parents, ano bang pinapakinggan mo? Yung sasabihin ng anak mo na masaya sa headset? O yung sasabihin ng lolo o ng tito na bakit ganyan yan? Bakit naka-headset yan? But if you ask the child, yun yung number one natin na consideration eh. Yun yung priority natin. Ano bang naramdaman ng tenga mo nung nag-headset ka? Di ba guminhawa? Meron akong student, ganun, sabi niya, teacher na nag-headset ako, tumigil yung meeting. May meeting ako sa ulo ko. Nung nag-headset ako, nakakonsentrate ako, nakaaral ako. So, yun. If it gives ginhawa, if it gives relief to the child, it doesn't matter anymore kung anong sasabihin ng ibang tao. Kasi the parent now becomes the agent of, you're trying to set the stage for success for the child, regardless of the feedback. So kung ikaw yung parent na
mahilig ka pang makinig sa feedback. That's something that you should heal within you already. Kasi 2026 na. Oo. Well, ako medyo ganun ako Pagka dati nung maliit pa yung mga anak ko Right. naalala ko nasa trip kami nito, may kasama kaming kaibigan ko. Yung panganay ko, lagi siyang umiiyak kasi I want milk. So kami, syempre, bibigyan mong gatas, of course. Yung kasama namin, spoiled yung anak ninyo. Ang spoiled ng anak mo. Milk, ba't ganun kaagad? Ba't laging 2 years old? Wala pa siyang 2 years old nun. So, kami, na-pressure kami, mag-asawa, na naramdaman namin. Tas ako, dahil sa pressure ko, dahil sa sinasabi ng ibang tao, na pagbubuntunan ko yung anak ko, na parang, ba't ka ba kasi ganyan? Dapat hindi ganyan. Kasi itong mga to, sinasabi, spoiled ka. Na ang naramdaman ko lang is kasi na-hurt ako na sinasabihang spoiled si Rigo. Na hindi naman kasi siya spoiled. Na parang ang na-realize ko lang naman din dito is, hindi ko naman kailangan patunayan hindi siya spoiled dahil wala kayong pakialam. Yes. Yun. Hindi kayo nagbabayad ng bills ng anak ko. Oo. Yun dapat. Tatayod ko pero mumurahin kayo. Tang-ina nyo, wala kayong pakialam. Hindi, kasi yun yung the tatay ego of Pinoys. Yun kasi yung tinamaan talaga doon. Oo, totoo. Pero ngayon di na. I mean, pagka sinasabi na ganito, ganyan, hindi nag-sports yung anak mo, hindi. So, ganun. Yun. Kasi dito, ganun yung pressure hindi nag-sports yung anak mo. Kasi anak ko, ganito, activity this, activity there, pag weekend, blah, blah, blah. Lagi naka-iPad yung anak mo. So, kasi ako rin Ako, ganun lang. Ako rin lagi ako nasa harap ng computer Saan pa ba magmamana yan? Hindi sa akin. So, yun lang. Okay, sorry. So, yun lang. Inano ko lang. Pero, ayan, Teacher Fidge. Yes. Parang ganun din, no? Yung kanina kasi, sinabi mo yung mga roles and responsibilities ng mga professionals, yung mga speech therapists, yung mga OT, tsaka yung behavioral therapist. Kaso nung pandemic kasi, lagi kong narinig yung therapist ng anak ko kasi siyempre pandemic tapos 4 hours a day siya nagte-therapy. So parang kahit papaano natuto ako kung paano niya hinahandle si Sven. Na up to now, feeling ko every move, every interaction ko sa anak ko parang therapy session na parang hindi ko alam kung tama ba to. Kasi for example, kapag medyo sensory seeking siya, parang gusto niya magpayakap, gusto niya magpakiliti, ang gagawin ko sa kanya, bibigyan ko siya ng... Sasapakin mo. Hindi. Sorry. Go. Actually, hindi pa naman. Either bibigyan ko siya ng 7 kilo na medicine ball or maglalakad kami ng almost 2 kilometers sa area namin para lang ma-fulfill yung kung ano man yung sensory seeking niya. Yes. So bad ba yun? Minsan ito ba yung tinatawag na sorry feed siya? Ito ba yung ginagawa ng iba na pinapagod quote unquote yung anak para matapos yung kasi sinasabi ng iba masyadong maraming energy. So gagawin ko paglalakarin ko to. Yan. Para mapagod. Yan. Ano ginawa mo sa anak mo, aso? Grabe ka, Indo. The term is really not pinapagod. Nung time, pag nag-sensory seeking siya, kasi di ba we have our own sensory profiles, Either we are sensitive to some sensory stimuli or we are seeking it. So for that matter, for example, gusto niya yung, kung parati ka dinadaganan, yung gano'n, may mga gano'n sila, may dagan, magpapayakap, gano'n. Ibig sabihin, may hinahanap sila either from the proprioceptive sensory area or from the vestibular area. So talagang yung walking or paglalaro niya ng ball ay essential kasi you're giving them the heavy work. Kasi yun talaga yung magsasatisfy nung hinahanap ng body niya. Now, why are they like that? It comes with the autistic brain. So, kung naglakad kayo ng 2 kilometers,
hindi siya to pagod him. It's not na gano'n, parang nag-walk the dog. No, it's actually meeting the sensory need of the child, your son, at that moment. So tama yun. Usually kami sa classroom ganun din. Pag ang bata antsy, sumagulo, parang takbo ng takbo, hindi mapakali. We give them heavy work. Anong example ng heavy work? Anak, mag-arrange ka nga ng mga upuan. Tulak mo tong ganito. Yung tulak-tulak na yun. Yung mga clean Heavy up. work yun. Maraming na-fulfill yun sa body. Napagod ka and at the same time, na-meet yung sensory need ng bata at that moment. Kaya may mga, lalo na yung mga nasa regular schools, meron kaming mga techniques na ipasa mo nga tong letter na to kay ma'am ganun. Pero ang nakasulat lang doon sa loob ay pinalakad ko yung bata kasi hindi na siya mapakali. So may mga ganun lang para yung walking na yon, yung movement na yon, kasi nga naman, hindi na tayo nag-move sa classroom. Sa Pilipinas kasi nakaupo lang tayo lahat parati. Hindi kagaya sa ibang bansa, gumagalaw yung bata from classroom to classroom. Sa atin walang movement, kaya essential talaga sa classrooms ang movement. Kasi otherwise, hahanapin ng katawan yon kahit naman typical na tao, di ba? Hindi talaga kaya na nakaupo ng matagal. So technically, the heavy work, yung mga ganon, sa OT galing yan. And yung tanong mo na, parang natututo na rin ako from the ABA therapist. Tama yun, kasi yun talaga yung hinahanap namin, the follow-up at home. Pero, not to the point na you're acting like a therapist. Anong example nun? Meron akong parent na nag-set up siya ng parang maliit na clinic sa bahay nila. Gano'n ka-extreme, bahay. Nagkaroon ako ng experience na ganyan nung dalaga pa ako. So pag uwi ng bahay, may todo yung follow-up talaga to the dot. Susundin niya yung sinabi ng therapist, ng OT or ng speech, pero clinic style din. Parang no po, hindi pwedeng ganon. Kailangan magkaroon din ng demarcation sa utak ng bata na, this is my house, this is my home. This is where I am safe. Like, I am safe to have a meltdown because I might be masking for tulong. Ang mga bata na yan, they know how to mask. Because if there's one thing na malinaw sa mga taong may autism, yun yung cause and effect. Yun lang yun. Kaya nagmumukha silang manipulative minamanipulate ako kasi alam na nila mangyayari. No, matalino lang talaga sila because they know the cause and the effect. And they come in steps. Step 1, gumanito ako. Step 2, ito yung susunod. So nagmumukha siyang manipulation, but it's not. It's really that they are very smart to figure out the cause and the effect. So ang nangyayari, pag uwi ng bahay, nung bata na yon with the parent, ganun din yung gagawin niya. Sabi namin, no mommy, dapat sa bahay, parent ka. Kaya may mga parents kami na teacher, but pag kami yung nagre-review, but pag kami yung nagpapabasa, ayaw sumunod sa amin. Bakit sa inyo sumusunod? Sabi ko kasi sa utak po niya, naka-compartmentalize tayo. Ako si teacher, ito si therapist, ito yung parent ko, ito yung hinahag ko, ito yung affectionate ako, sila lang yung pwede maghugas sa akin, magpalit ng damit, para magkakaroon din siya ng roles within the entire, ecosystem. Otherwise, kung hindi tayo naka-compartmentalize, medyo delikado din yun, unsafe din yun sa kanila, na parang kahit kanino na lang ba, pwede silang magpa-hug, kahit kanino na lang ba, pwede silang magpahugas, of that sort. Pero yung natututunan mo na, hindi ko pala dapat binibigay agad. Dapat pala ma-extract ko muna yung language. Very good yun. Good job ka dun. Or yung hindi mo siya pinayagan na maghubad-hubad sa sala. Parang kung ka na no, hindi pwede yan. You put your clothes inside the hamper. Parang ganon. So, good yun kasi behavior techniques talaga yun and kinikrave namin yun. Hindi lahat ng parents ay ganun. Kasi ang nagugulat kami, 1 oras lang naman sa amin, 2 oras. Pagkatapos sa 1 linggo, bura na lahat ng natutunan kasi walang follow-up sa bahay. Mas malaki yung time na nasa sa inyo. So, talagang mas kailangan namin ng tulong from the parents. Kaya okay lang na natututo kayo, but not to the extent na parang you speak like a therapist, you act like a therapist, something like very clinical. You are still the parent. And of course, dahil Pinoy tayo, the affection would always come from the parents. Yung super, super affection talaga and understanding. Nasa parent yan. So sometimes we let go and at the same time, ma-burn out ka as a parent pag yun yung ginawa mo. So, hindi talaga siya advisable. Eczema is unpredictable.
but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. This episode is brought to you by State Farm. You know those friends who support your preference for podcasts over music on road trips? That's the energy State Farm brings to insurance. With over 19,000 local agents, they help you find the coverage that fits your needs, so you can spend less time worrying about insurance and more time enjoying the ride. Download the State Farm app or go online at statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. Ayun nga, teacher. Kasi ang problema naman, well, sa akin, personally, ang problema naman sa akin, dahil parang naka-quote-unquote therapist mode ako almost all the time, parang may certain expectation ako sa kid ko na, dapat, alam mo na dapat yan. Katulad ng for example, yung pagsusort ng clothes niya. Sort lang nakatupi na siya. So, dapat alam na niya kung ano yung sando, ano na yung t-shirt, ano yung short. Pero parang kahit ilang paulit-ulit na kahit ilang beses mo nang pinalo, hindi pa rin natututo. Yung ba? Ganun ba sasabihin mo? Grabe ka talaga. Walang na lang, butot ng pagi yung ipalo ko sa kanya. Pero yun, teach. No. Bawal tayo sa palo. Bawal tayo sa palo. Uy, sa mga nakikinig, joke lang yun Joke lang yun. Pero yun, kidding aside, yung kumbaga, as a parent, na may special kid, yung frustration minsan napapa-force or gusto kong i-force yung progress sa kanya na parang yun dahil nga frustrated I'm not justifying you forcing the progress pero yun. But it's very understandable, especially if yung kagaya ng mga naririnig ko sa ibang pesa, anak, nagbayad na ako yun nabayaran ko na yan dapat hindi ka na nagsusubo ng laruan, bakit bumabalik tayo sa pagsusubo nagbayad na ako yan, ibang level na tong binabayaran ko. Naiintindihan ko talaga yung mga parents. It really comes with so much pressure na parang gusto mo paakyat ng paakyat, pero kasi that's why it is a spectrum yun yung dapat na maintindihan natin, that's why it's a spectrum. Minsan, nagugulat ka na lang may pagbabalik ng mga dating steam na wala na. Tapos biglang, naka-recover na, hindi na tayo nakatiptoe. Pumunta naman sa joke lunch. Kasi ganun din yun Diba yun, nakatiptoe kasi baka nakakontract yung muscle sa legs. Nawala na, nakababa na yung paa niya. Nagulat ka naman, nag-grind na yan ng teeth at parating gigil with everything. So, yun yung mga ina-attack talaga or tina-target ng mga OT natin. Kaya mahalaga talaga na kung may resources naman tayo, pa-therapy natin. Kasi doon makikita talaga ano yung ugat, ano yung sensory profile. And then, kung unsafe yung steaming, unsafe yung mga ganong bagay, then we go to the ABA also for immediate help. Halimbawa, yung nag-hit ng head, tapos natatamaan yung mata, so baka magkaroon ng sira sa mata. So, dapat yung mga ganon, agad-agad sana ma-off yun. Although, syempre, hahanapin natin bakit niya ginagawa yun. Kasi the ABA, ang kanilang premise, may rewards and consequences. So, pag hindi niya yun ginawa, may reward yun. Pag ginawa niya yun ulit, may consequences yun. So, yung mga unsafe na mga ganong behaviors, to me, dapat sa ABA sana yan. Para mabilis, immediate, at hindi na masaktan yung katawan ng bata. Pero meron din akong na-encounter. One time, merong convention ng ADHD dito sa Baliwag. May isang parent na nagtanong for the Q&A na sinabi niya, wala kaming funds at all for any therapy. And I have 3 with needs. So what am I going to do?
So talagang nag-aaral siya from YouTube, siya mag-isa. And maganda yung mga success stories, although marami siyang areas na hindi naman yan matouch. Pero the fact na talagang sinusundan niya yung mga napapanood niya sa YouTube tapos inaaral niya. And the creativity of the Pinoy coming from the lack of resources, nagagawa niya ng paraan. Kasi ganun So full-time tayo. full-time parent. Full-time mom. Oo, tas Full-time online yung mom. business niya. Kaya nasa bahay din siya. Tapos Okay. na-realize niya, mahihirapan akong mag-school, i-homeschool na lang. Siya na lahat, inakuna niyang lahat. Talagang that parent was lauded kasi siya na lang yung gumawa ng paraan. Tapos na-realize ko nga na as a mom also, kaya mo pala talagang gawin para lang ang parating iniisip ng mga parents ay paano na pag wala na tayong lahat? Paano na pagpatay na tayo? Paano na? So yun yung, they always shoot for that. Kaya minsan, medyo nagiging abuse yung mga kind ng discipline or yung kind ng process at home. But in the end, if you halongkat everything, ang basis lang naman talaga nun kasi I love. Although sana dumami pa yung mga parent support. Ako yan yung hinahanap ko. The parent support sana na pwedeng puntahan ng parent kasi it takes a village to raise a child. Diba? Yun yung sabi nila. It takes a village to raise a child. But kung sa typical child nga naghahanap tayo ng village all the more pag neurodivergent ang bata. But some days we realize yung mga neurodivergent ang anak, medyo isolated sila Kaya nakakasakit sa puso kasi sila yung wag mo imbitahin yan sa sa party kasi magulo yan O masisira yung yung family meeting pag nandiyan yung anak mo. So pag ganun ang dapat na outlook ng magulang ay perspective na lang. O ayaw nyo, o hahanap kami ng gusto kami. Hahanap tayo ng welcome kami. Yung free kaming maging kami. That we don't have to pretend that we are okay and all. And at the same time, kailangan ng parent ng halili. Kailangan yun yung isa sa mga susunod isipin mo na, pagod pala ako. Kasi di ba merong meme niyan, yung daw nanay or tatay ng bata na may level 3 autism, yung trauma nun ay para ka rin galing sa gera. Pero hindi ka pwede magreklamo kasi anak mo yon. So talagang yung parent support ang medyo sa tingin ko kinukulang. Kailangan din ng mental health support, kailangan nila mag-vent, kailangan nila magpahinga. Pero di ko din duda, di ba? Magbabakasyon ka paano yung anak mo? Saan mo ilalagak yung anak mo? So, things like that. Minsan, nagpapaka-therapist sila kasi syempre, gusto mo rin maramdaman yung success na kinukwento ni teacher. May mga ganon kami na parang, teacher, bakit sa'yo lang yan? Bakit sa bahay wala kaming nakikitang ganon? Kasi hindi rin naman natin masabi kung gaano kabilis yung transference ng learning. Depende din kasi yun sa may katawan. So, technically, dapat lang dito ang sagot dyan is open communication ng lahat ng members ng multidisciplinary team. Yes, go ahead. Fiji, kasi nung nabanggit mo kanina, sabi mo kanina, may mga ibang mga family na hindi na lang sila iniimbita kasi nga magulo yung bata, ganito. Natatawa na si Ingo Kasi ako ganun ako Hindi, I mean, kasi ganito ganito. Pag nakikita ko na hindi masyadong sinasaway ng magulang yung bata, hindi ko naman pwedeng ako yung sumaway dun sa bata I mean, ako, I don't care kung nasa spectrum ba yan or kung neurotypical ba yan. Or kung magulo yan, wala naman akong problema dun Pero ang mahirap kasi minsan, kung hindi sinasaway ng magulang, tapos naruruin na yung bahay nyo or yung event ninyo. Yung bahay mo. So, hindi naman paano ko bang i-explain? Kasi ako mismo, strict ako sa mga anak ko. Ayoko nang makulit sila. And parang ayoko nang magulo sila. And pag nasa ibang bahay, I make sure na sasawayin mo. Pero may mga iba kasi minsan na parang tingin nila is maiintindihan ko na hindi, magulo kasi talaga yan Tas minsan magdidisiplinahan sila sa bahay ninyo.
Valid yun. na Very very valid yun. uncomfortable for me. Oo, very valid yun. Kasi, ano yan, magnified yan. Naramdaman ko yan nung nasa States kami. Kasi wala tayong mga yayas, di ba? Walang yaya eh. Walang yaya. So technically, it's us. Pag may naruwin sa bahay mo because of the child, ikaw pa rin ang mag-aasikaso nun. Hindi mo naman uutusan yung parent eh, di ba? So, very understandable yung nararamdaman mo na medyo selective ako sa mga iimbitahan natin. Pero sa Pilipinas kasi, we have many hands. So like, you can imagine, for example, may piyesta, meron kang pwedeng pasahan. Kahit yung mga pininsan, yung mga kuya, ate, ihawak nga muna, kakain lang ako. Yung mga ganun, may relievo. Pero kasi pag nasa ibang bansa at walang extra help, talagang masakit man sabihin, pero ganun. There's no other choice but to be selective of the people that you would invite over. Unless you have the capacity or the headspace for the moment, ay, okay ako. Okay lang ako, nawa sa akin yung bahay ko. Okay Minsan lang kasi ako walang problema eh. As long as nakikita mo lang na yung magulang is nakatingin doon sa mga bata. Na pagka nakitang... Nabasa niyo yung may nag-viral na threads. Kaninang umaga, binabasa ko siya. Ang issue was, ang nag-post, sinabunutan yung baby niya na 19 months old ng bata daw na SPED sa isang play area. So, nag-rant yung mommy na, oo naman, naiintindihan namin kayo na may needs yung anak ninyo, na gano'n. Pero sana pakibantayan. Dahil nakita ko ng mommy, yung mommy daw ay cellphone lang ng cellphone. So, isa yun syempre sa mga bagay na we warn the parents na wag basta-basta iiwan. Lalo na alam mo na may needs, wag mo nang iiwan yung bata sa play area. Hindi naman sila binabawal na nga. We are a very inclusive society. Already, we're doing our job naman slowly, baby steps. Pero sana, wag naman abusuhin. Siguro at that time, pagod din yung nanay, nawaglit din, or baka may importanteng sinasagot sa phone. You know, all the other possibilities. But the point was, nasaktan ng malaki na yung may needs. Tapos yung baby niya na 19 months lang ang nasabunutan. So talagang maintindihan din naman natin yung mom bakit nagrereklamo. So yun yung kinukwento mo. All things kasi, ganun, all things considered, mangyayari talaga yun in a very inclusive society. Kung ayaw natin yun, might as well mag-segregate na lang tayo ulit. But we won't do that. We won't do that, definitely. So yun, yung mga bagay na ganyan. It comes with a price, but it also gives us a realization of, ganito pala tayo dapat mag-function in a society. Pero dito nga pumapasok yung yung teamwork nung parents with the therapists. Kasi sige, may therapy yung bata, ginagawa lahat ni therapist, lahat ng structure and everything. Pero syempre, pagdating sa bahay, kasi gano'n magkatagal ba yung therapy? 1 hour, 2 hours? Minimum 1 hour. Minimum 1 hour. Sabihin natin maximum 2 hours. 24 hours yung buong araw eh. So yung other half nun or yung bulk nun, andun sa magulang. Hindi naman, kagaya nung sabi mo di ba kanina, hala, ba't nagsusubo pa rin yan? Nagbayad na ako. Hindi, ito parang siguro sa mga magulang, hindi naman dahil nagbayad na tayo, wala na tayong, hindi lang yung pagbabayad yung natin yung contribution natin. And kagaya ng sinabi ni Fiji kanina, kailangan din syempre dyan nung bata na maramdaman na nandyan sa yung safe space niya. And dun nga pumapasok yung teamwork pagdating sa magulang na kailangan i-supplement pa rin natin yung natututunan ng bata sa therapist. Kasi parang si Ingo, ang dami itong natutunan sa therapist, kaya nga feeling niya, therapist na rin siya eh. So, malapit ko na patingilin yung anak ko sa therapy. Hindi, joke lang. Hindi ko kaya yun. Pero kasi, tawag doon, madami din talaga pwedeng matutunan sa therapist. At saka, kung isipin nyo din, yung ginagawa sa therapy, applicable din sa sa mga normal kids eh. Like for example, yung sa ABA, ang ginagawa kasi kay Sven parang reward eh. Parang reward or no reward. So ang kay Sven kasi ang reward sa kanya is yung magpe-painting, magdo-drawing. So at the same time, napapractice din yung kayang fine motor skill. At the same time, nag-enjoy siya doon sa activities niya.
So, ayun, pwede mo din gawin yun, Tristan. Good. Try mo. Good reward yun. Kasi it used to be, dahil panahon ko yung nauso yung ABA, dati M&M's ang reward. Pa isa-isang M&M's. Or, halimbawa, may bata na mahilig sa crackers, pakurut-kurut lang sa crackers. So, ang nagiging effect nun, eventually nagiging, nag-overeat yung bata. Pag nakanakaw ng pagkain, nagbe-binge. Oo, nagbe-binge. Kasi tinakam mo lalo eh. So talagang, to me, no talaga na reward ang food. Dapat maintindihan ng bata na from the get-go, ang food ay nourishment, hindi reward. Hindi rin siya tinatanggal kapag bad ka. So, yun. Nagiging eating disorders naman siya in the future. At tandaan ko yan, Fiji, ang food, hindi siya reward It's for nourishment. Tatandaan ko talaga yan kasi para sa akin, reward Kaya, ganyan tayo pinalaki. Ganyan tayo sa Pilipinas But, habang tumatanda, makikita mo talaga, lalabas sa adulthood kung ano man yung nagiging result ng mga ganon. Pag OA yung therapy. Ang nabanggit mo kanina yung teamwork, natatak siya sa isip ko kasi pag teamwork, ibig sabihin nun, huwag niyo nga awayin yung teacher or yung classroom teacher kasi kasama din siya sa team. Yan yung mga bagay na na-observe ko ngayon na pag si teacher sa classroom ay hindi masyadong okay or hindi niya gamay, naaaway si classroom teacher. Huwag ganun. Paano natin kukunin yung loob ng teacher sa classroom kung aawayin pa natin, raranta natin, ipopost natin sa Facebook? No, hindi lahat ng teacher ay may puso sa SPED, okay, or sa special needs. So some take some time to warm up to them. Kahit naman nung nasa Amerika ako, ganun. Binubulungan ako ng mga katrabaho ko doon, why do we have to do this? Sabihin ko, because there's a law. We have IDEA, So, may ganon. You get jailed if you don't help. Pero sa Pilipinas, kakadating pa lang ng batas, kakalabas pa lang din ng IRR, rolling pa lang, baby talaga, baby pa yung sistema. Pero yun yung gusto ko din malaman ng therapist na wag natin kastiguhin si classroom teacher. Anong malay niya? Anong malay niya sa mga ginagawa natin sa clinic or sa classroom natin? So, pag talagang sinabing team, and you know what I've seen, pag yung parent ang may leadership, may mga parents akong na-meet na ganyan, sila yung nagpapakilala ng anak nila, sila rin yung nagpapakain sa team. Halimbawa, meet tayo, ganon, lahat yun. Andun yung OT, andun yung ganyan. Pag-usapan lang natin yung anak ko, isang beses lang bago magpasukan or towards the end of the quarter, yung sama-sama tayo, tapos minsan hindi talaga doable, Zoom man lang. Pag yung parent yung may ganong command na, I want to meet all of you para we are all in one page. Go yun. Ang laki ng progress ng bata pag ganun. Talagang nasa parent ang leadership. share ko lang Dapat si parent yung leader. Go ahead. It's deck days at Lowe's, and the savings are stacked. Right now, pros get 15% off all in-stock composite decking from top brands like Trex, TimberTech, and Decorators. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt tool. The deck's stacked in your favor with brands pros trust. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. This episode is brought to you by Welch's Fruit Snacks. Big news for your kids' lunchbox. Welch's Fruit Snacks are now made without any artificial dyes. A snack parents can feel good about and the same delicious taste kids can't get enough of. All made with no artificial dyes. Try Welch's Fruit Snacks today. I-share ko lang kasi dito yung sa school may ganon na session every tapos ng term. Pag-uusapan ninyo yung anak mo. Pupunta kayo sa school yung homeroom teacher. Pag-uusapan ninyo how he is in class. Hindi yung regarding sa grades kung paano siya. So, anong nangyari? Kilala siya, si Rocco, kilala siya nung teacher niya, kilala yung tendencies niya. Iko-confirm lang sa amin, ganito ba talaga siya sa bahay. Na naisip ko lang, na kagaya sabi mo, yung mga ways na ginagawa sa mga batang nasa spectrum, same din yung ginagawa sa sa mga normal na bata. So, baka magandang practice din siguro sa Pilipinas sana maging ganun din. Dami. Sa school ng mga anak ko, ganyan. Ganyan din. Like, pati dapat yung mga goals and aspirations ng mga bata, kailangan alam ni teacher yan.
Hindi lang Yun, basta mismo. literal lang. Yes. Hindi lang mga grades. So, ayun. Ito, Teacher Fidge, dahil medyo magpapakain na tayo ng mga anak. Ewan ko lang, si Tristan kung napakain na. Quick question lang. Kasi, based, sa mga kwento mo sa amin, parang, talagang wealth of knowledge. So, with that, ano yung madalas na maling ginagawa ng parents when it comes to yung mga special need kids? The blame game. When you say the blame game, The blame game. Nagsisisihan yung parehong magulang? Yes. Nakita ko to sa Pilipinas eh. It's a Filipino culture that things won't stop until you blame someone. So, pati sa pamilya, halimbawa, ay kasalanan niya nung nanay kasi stress siya nung nagbubuntis siya. Ay kasalanan niya ni ganito kasi may pinsang ganyan yung tatay niya eh. Or kasalanan niya nung lola kasi ganito, pinalaki sa iPad. Can we stop blaming and just face what's here and what's now? Ako, yun yung isa sa mga dapat sana i-eradicate na natin. Kasi pag natanggal yun, everything is rolling. Tapos na, tama ng sisihan. If one thing ang dapat na akuin ng parents ay yung genes. There's a genetic predisposition to this. And kapag ang parent ay humble enough to accept na hindi gusto ng anak ko na maging ganyan siya. And saan ba nanggaling yan? Hindi sa akin. Ay hindi sa hangin. It could have been from me, it could be from my wife, or it could be from the entire family, the two sides, ganyan. Hindi to dahil sa vaccine. To me, it's not the vaccine kasi dahil may mga estudyante ako na anti-vaxxer families, walang bakuna kahit ano, still may autism. So, hindi tama na yung sisi sa gano'n, dahil yan sa ganito, dahil sa ganyan, dahil sa gano'n. No, gawa natin ng paraan kung ano yung nandito and then we find the root. Ano ba ang i-target natin para maganda yung mga success. Yung steps na yon na ibibigay ng lahat ng therapist ay hindi magiging successful to me, in my opinion, if we don't stop blaming one another. At home, in school, na-spoil mo ba yan? Kasalanan mo ba yan? Kasi si Lola parating pinag-iPad, yung mga ganong bagay. So, if the blaming is gone, ako, malaking magiging diferensya. Sa totoo lang. Hindi nasisisihin yung mga kumpira pa. Yes, Ingo. Ito, Teacher Fidge, baka kasi kasama na din doon sa blame game itong question ko na to. Kasi karamihan ng mga tatay, sila yung least concern or medyo traditional pa yung parenting style in the sense. So, ano yung para sa isang tatay na medyo hindi pa niya naiintindihan kung ano nangyayari sa mundo ng anak niya, paano mo mapapaintindi sa kanya in a very nice or proper way? Paano mo siya ipapackage kumbaga? Yes. The thing about, men in general, regardless of the culture or kung saan bansa ka ba galing, men are not required to speak up a lot, to express their feelings and their thoughts. So, pag nakikita ng tatay, for example, na non-verbal yung anak niya, ang unang command sa isip niya, okay lang, lalaki naman yan eh. Hindi naman kailangang madaldal yan. So, medyo nagiging ganun. Tapos babalik tayo sa Asian culture at sa Pilipino na hindi rin masalita. Yung parang okay lang na naka-background yung tatay, na okay lang naman. Autism pala yan. Ganyan din naman ako nung bata ako, hindi rin naman ako pala salita. So, if one thing ang dapat na naiintindihan ngayon ng mga tatay ay the world has evolved. We are now expected to express regardless of your gender. So regardless kung babae ka ba, lalaki ka ba, all of us are now compelled to say our minds. Kaya nga may podcast kayo ng Tatayhood, di ba? You are now expected to express. Pero may mga naiiwan pa sa old world na gano'n na hindi kami masalita, hindi kami dapat nagkukumpul-kumpulan kasi mga lalaki kami, bakla kasi kayo. So, hindi na ganun. Actually, I'm very happy. Sorry na. I'm very happy to report na lahat ng tatay ng mga current students ko, sila yung mas involved at
very, very hands-on. Nakakaiyak yung shift na nakita ko from the time na bata pa akong special education teacher to now, yung mga tatay pa yung very humble na, halimbawa sasabihin nila, teacher, nispat ako ng doktora kanina eh. Kulang na lang sabihin niya, ikaw yung autistic. Itanggap ko naman, sabi ng tatay. So sana sinabi na lang niya, di ba? Ganyan na yung mga tatay na nakakausap ko ngayon. And I'm very, very happy na umiikot na ang mundo. Kasi parang, hello, nasa Pilipinas ba ako? Ganon. Kasi sa Amerika, common yun eh. Common yung ganon yung mga klase ng lalaki. Pero yung Pinoy, na sila yung umaamin, teacher, teacher, alam mo kung may SPED nung araw, ako rin eh, nakapila ako sa SPED. Ganon. Ganon na yung mga tatay ngayon. And very, na sila, yung accountable sila. So, naging mas personalized ngayon yung pagtulong dun sa bata. To them, it doesn't feel like just a part of their expenses. It becomes their lifeline. Nagiging mission in life. Kaya mapansin mo, may like yung binabasa ko ng isang araw, yung CEO nung Milo ba yun? Yung speech AAC, it's an augmentative alternative communication system. Tatay din yun. Siya yung nagsimula ng Autism Stories. Noong Awesome Stories ba yun ng pandemic. So yung mga tatay ng Pinoy, very, very hands-on na. So masaya. At walang gentle siguro na way to explain na kailangan magbago ka na. Kasi ako ganun ako ka-upfront sa tatay din eh. I would say, baka kailangan mag-shift na yung paraan mo sa anak mo. Dapat hindi na namamalo, dapat hindi na binubulyawan, walang magagawa yung stand in the corner or palo-palo. It doesn't work talaga eh. Especially with autistic people, yung mga bata na napapalo, nakaka-addict yung pain ng palo. So, any attention is attention, regardless kung positive or negative. So, kung gusto ng bata ng connection sa'yo, gagawa ng mali yun para mapalo mo ulit. That's connection. So, di ba, like what I've said, they go by steps, cause and effect. So, yung mga ganong bagay, iwaksi na natin yun. 2026 na. Tapos na tayo sa mga ganon. Dapat ngayon, mas palakasin natin yung ay, baka sa akin galing to. Ay, baka dapat ba magpa-test ba ako? Ako ba? Alamin ko nga yung history ng pamilya ko. Kung ganyan din naman ako, ganyan yung brother ko noon, ganyan yung tatay ko noon. So, yung mga ganong bagay, dapat easy na tayong mag-admit ng mga ganong bagay. Para yung bata, maginhawa yung pagtanda niya. Yes. Dahil nga dyan, kasi kagaya ng mga, sinabi nga ni Fiji eh, na masyado tayong nag-overanalyze. So, sa mga nakikinig, hindi naman natin kailangan na maging therapist para matutunan yung anak natin na hindi mo kailangang malaman na kung kanino ba galing, sino ba yung autistic, ikaw ba, o yung asawa mo, yung lolo mo, kapatid mo. Ang kailangan lang naman natin maging consistent, maging present, at maging marunong makinig sa mga anak natin. Salamat mga papa. And thank you din, Fiji. Thanks, Fiji. Very welcome. Happy World Autism Awareness, Acceptance, and Advocacy. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Stitch Fix. Shopping is hard. Let's talk about it. I don't have time to shop, so I buy all my clothes where I buy my seafood. I just want someone to tell me what shirt goes with what pants. I just want jeans that fit. Stitch Fix makes shopping easy. Just show your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. No subscription required, plus free shipping and returns. Man, that was easy. I look good. Stitch Fix, online personal styling for everyone. Take your style quiz today at stitchfix.com. Month